Ayan guys. Na. Ayan sila oh. Mga payapat mapagpalang buong maghapon po sa ating lahat. Kami po ay narito sa akin. Kasintahan ko po. At sa isang isla, nagtagong Ichon. Papakasalan mo ang anak ko. kasal? Baby ko, talaga ba may kakasal tayo? Kasalanan mo. Ba't ka pa kasi pumunta rito? Duwaday ko daw. Kulay. Ay! Ori ka na Kalib, tawag kalib. Buntay po ka din. Balik yung kono. Pag kinaon nito na, sige ka ng anim na. Dex! Dex! Tapos ka na? Ha? Tapos ka na? Ha? Natabo? Bumalik pagbumba. Utang bala ko barangay ka. Ata. Kunti ka na. Ilog ni mo dito, tutok lang tayo Hindi ka pa. nangapahakan. Adto na no sa adto na. Tutok lang ko dito, dahil silog ni mo. Ito na ba na tayo dito? Nakirain na nga. Wala ka din. Diba? Yo! Ato pa ng kabo. Ano, kudik pa si brother. Ano? Ay, di rin eh. Dali na tawag. Kadi ko. Ito gadala ko. Te, magkakamaylo ka dito, te. Yari, namumuno. Laring. No. Oh, wala pong yari ko. Dikit ka mama, dikit.
Tiyo, bago may nintix na nakarigo. Mag-meet up pa. Tama na ito. Tama na, makakapagin. Binigyan niya tayo ng pagkakataong mabuhay dito, maigsi lang. Pero pagdating ng panahon, binawi ka mo, no? Namatay ka, bubuhayin ka uli eh. Hindi naman ito ang katapusan eh. The earth is not the final place for us. Merong heaven na sinasabi, may kabilang buhay. Merong buhay doon sa walang hanggan, sa eternity. Kaya nga pinatikman ka ng buhay dito para malaman mo kung gaano kahalaga yung buhay na walang hanggan. Walang sakit, walang problema, walang barumbado, walang magnanakaw, walang mga drug addicts doon sa kabila. Itong buhay ito, parang ano lang ito, training ground para tayo maging dapat doon sa mas magandang buhay. Timoteo 6, ganito ating mababasa. Unang Timoteo 6. Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Meron pong tunay na buhay. Yung tunay na buhay sa kabila, wala na pong kamatayan yun. Yung buhay dito may kamatayan eh, pero yun doon sa kabila wala nang kamatayan. Kaya po, yun ang tunay na buhay, sabi ni Pablo. At yun ang anyaya namin sa inyo mga kababayan. Siguro, katawa-tawa kami para sa iba, but being biblical is being sure of our salvation. Akala nung iba, ang pagpapala, yayaman. Hindi lang yun. Kahit hindi ka mayaman, tahimik lang ang buhay mo, okay na yun. Mas masarap po yung hindi ka mayaman, tahimik. Ang bahay mo, kubo lang. Tumutulo pag umuulan. Konting tiis mga anak. Pag tag-ulan lang naman yan, sabi niya. Namamahay silang tahimik. Wala silang malaking bahay. Pero sila nagkakaunawaan. Masarap yung kaysa sa nakatira ka sa palasyo. Na ting magkikita kayo, gusto nyo magbarilan. Kaya sabi ng Tagalog, totoo yun. Mabuti pa ang kubong nakatira tao kaysa sa palasyong ang nakatiray kwago. Diyan, meron akong alam na palasyo, maraming kwago sa Bandaryan. Kaya sabi ko nga, sa isang pamilya, pagka nanatili yung sinasabi ng Biblia, sabi, ang pagpapala ng Panginoon nasa tahanan ng matuwid. Pag pinagpala ka ng Diyos, makita mo yung mga anak mo, wala kang problema. Walang drug addict sa anak mo. Walang anak mong nasasangkot sa basag ulo, sa nakawan at sa kung ano-anong mga pangre-rape. Wala. Yung pagpapala ng Diyos, kahit mahirap ka lang sa buhay, tahimik kang namumuhay. Ang anak mo, hindi mo problema. Ang misis mo, hindi mo problema. Hindi ka naman problema ng misis mo. Hindi ka naman problema ng mga anak mo. Walang lasenggo sa inyo. Hindi pa pagkaganda-gandang buhay nun. Kahit na ang pera mo, si mabini lang, okay na. Marami ka mang anak, nagkakaunawaan, may pagmamahal, may takot sa Diyos. Sabi ng Diyos, pagpapalain niya, wala kang problema. Magkasakit man, sakit na palagnat-lagnat, sakit ng ngipin, sakit ng ulo. Ayan. Pinagpapala ka ng Diyos eh. Pag ang Diyos ang nagpala, wala kang kulang eh. Maaaring kulang ka sa pera, kulang ka sa karangalan, wala kang pinag-aralan. Pero, ang kaluluwa mo may contentment. Meron kang kasiyahan. Yan ho ang halaga ng isang sambahayang natuto ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na sinusunod, parang bato. Ang tabok ka. Ito na yung dalag guys. Ay hito pala.